Paano lumalim sa pagkakaunawa ng Biblia? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminary Edition. So right now po pag-uusapan po natin yung Davidic Covenant. I hope marami na po tayong nakatutunan na mas naiintindihan na natin yung kabuuan ng Biblia. Now, sa panahon pa lang ni Eva, nangako na ang Diyos kay Eva, kay Adan at Eva sa mag-asawa na mula sa iyong lahi ipapanganak ang Mesaya at siya yung dudurog sa ulo ni Satanas. That's Genesis chapter 3 verse 15. Isang pangako ng Diyos yon na magkakaroon talaga ng pagdurog, pagkatalo ni Satanas. At yun po ay magkakaroon ng kaganapan kapag pinanganak na yung binhi ni Eva, yung seed of the woman. Now, inantay po nila yon, yung promise na yon hanggang sa panahon ni Noah. Sa panahon po ni Noah, ginunaw yung mundo pero preserve pa rin, yan po yung covenant of preservation, covenant ng Diyos kay Noah para sabihin talaga sa sangkatauhan na yung plano ng Diyos na pagtutubos, magaganap talaga yon. That's why the world is preserved for redemption. So, gumawa ang Diyos kay Noah ng covenant at yung covenant na yon ay covenant of preservation, kaya merong rainbow. Yan po ay sign na i-preserve ng Diyos yung mundo hanggang muling matubos, magkaroon ng renewal. Inantay po nila yung Messiah hanggang sa panahon ni Abraham, hindi pa rin dumadating. Now, sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, mula sa iyong lahi, papanganak ang Messiah, at yung Messiah na yon, sa pamamagitan ng Messiah na yon, mapapagpala lahat ng mga bansa. So, inantay nila yon, nagkaroon ng Abrahamic covenant. And then, pagdating sa time ni Moses, inaantay pa rin nila yung Messiah. So, gumawa ang Diyos ng covenant with Israel at si Moses yung mediator noon. Kaya yung covenant nila, yung kasunduan na yon, nilagay yon sa loob ng kahon, yung Ark of the Covenant. And of course, meron silang mga kasulatan, pinag-aralan natin nung nakaraan, yung buong Deuteronomy is actually a covenant. So, inantay ng bayan ng Israel yung pagdating ng Messiah hanggang sa panahon ni Haring David. Now, sa panahon ni Haring David, nangako ulit ang Diyos sa kanya, David, mula sa iyong lahi, papanganak ang Messiah. At yung Messiah na yon, siya yung maghahari sa lahat ng mga bansa. So, yan po yung covenant ng Diyos kay David. Matatagpuan po natin yan sa 2 Samuel chapter 7. Now, basahin po muna natin yung Davidic covenant. It is God's unconditional promise to King David, found primarily in 2 Samuel 7, 8 through 16, where God guarantees that David's lineage will endure forever and his descendant will establish an everlasting kingdom. Mula sa lahi ni David, ipapanganak ang Messiah at yung Messiah na yon merong pangwalang hanggang kaharian. Gusto kong maunawaan nating lahat na itong istorya ng Biblia, puro covenants ito, puro promises ng Diyos, puro kasunduan ng Diyos sa mga tao sa Biblia hanggang sa pagdating ng Messiah. Pag naunawaan natin yun, makikita natin yung Diyos pala kumikilos through covenants. Now, sabi po dito sa 2 Samuel, chapter 7, verse 11 through 13, ito po ay kasunduan ng Diyos tsaka si David. Basahin ko na lang po sa Tagalog. Mula sa araw na ako'y humirang na mahukom sa aking bayang Israel at bibigyan kita ng kapahingahan sa lahat ng iyong mga kaaway, bukod rito ay sinabi sa iyo ng Panginoon na igagawa ka ng Panginoon ng isang bahay. Kapag ang iyong mga araw ay naganap na, ibig sabihin, David, pag namatay ka na, at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga ninuno, aking ibabangon ang iyong binhi. So sa Tagalog po, sa English, when your days are over and you rest with your ancestors, pag namatay ka na, David, I will raise up your offspring to succeed you. Sino po ito? Si Solomon. Pero si Solomon po, anino lang siya ng darating na Messiah, si Jesus Christ. Sabi nito, your own flesh and blood, and I will establish His kingdom. He is the one who will build a house for my name. At si Solomon po yung nagtayo ng templo. And I will establish the throne of His kingdom forever. Pangwalang hanggan yung kaharian niya. Kaya imposibleng si Solomon to Si Jesus talaga to. Si Solomon parang anino lang. Siya yung nagtayo ng templo, pero si Jesus Christ talaga yung magtatayo ng church, the body of Christ. And si Solomon, naghari siya, pero namatay din siya, pero si Jesus talaga yung naghahari ng pangwalang hanggan. So, yan po yung covenant ng Diyos kay David.
At nagkaroon po ng ganap na katuparan yan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ito po yung teachings natin ngayong araw. Base po dito sa covenant na ito at napakaraming mga talata sa Bible, makikita natin na yung anak ni David, he will be the one who will build the temple. David's son will be the builder of the temple. Kasi si David po gustong magtayo ng templo para sa Diyos eh. Pero kasi nga, warrior siya, puro blood yung kanyang kamay. Sabi ng Diyos, hindi ikaw, yung anak mo. Now, yung anak nga niya ang nagtayo, si Solomon. Pero si Solomon, picture lang siya ni Jesus eh. Si Solomon, ang itinayo niya, yung literal na building, na templo. Pero si Jesus Christ, ang itinayo niya, yung templo ng Diyos, yung iglesia, na pinananahanan ng Santong Espiritu. Si Jesus Christ talaga yung builder of the temple, the church, the body of Christ, yung kanyang iglesia na binubuo ng mga tao, yun po yung templo. Makikita niyo po yan sa Book of Ephesians at Corinthians at maraming mga verses. Dito po ang dami kong mga verses ditong nilagay, pwede niyo po yung basahin. So, ang tanayo ni Jesus, tayo, church, body of Christ, na kanyang tinubos sa pamamagitan ng sarili niyang dugo. So, yan po ay katuparan ng Davidic Covenant. Number 2, David's son will rule the nations with a scepter. Yang scepter po na yan, sabi ng Diyos, balikan po natin yung diagram natin, no? Ito kasi yung lineage ni Jesus Christ eh. From Adam to Noah to Abraham. Si Abraham nagkaanak siya, si Isaac. Si Isaac anak si Jacob. Si Jacob may 12 anak. Yung isang anak niya dun, si Judah. Pinangakuan ng Diyos, sabi niya, pinangakuan ng Diyos sa pamamagitan ni Jacob. Sabi ron sa Genesis 49:10, tingnan natin kung yan. Sabi dito, the scepter will not depart from Judah nor the ruler's staff from between his feet until he, the Messiah, to whom it belongs, shall come, and the obedience of the nation shall be his. Sa panahon pa lang ni Judah, nakaprophesy na lahat ng mga bansa susunod sa Panginoong Hesukristo. At siya yung may-ari ng scepter o yung setro. At si Jesus Christ po, kaya siya tinatawag na Lion of Judah, kasi galing siya kay Judah, si Judah to David, David to Jesus Christ. Kaya pagdating sa New Testament, si Jesus Christ, sabi rito, this is the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Ayan yung lineage niya. From Abraham to Jacob to Judah to David. Yan yung lineage niya. At sabi rito, sa verse natin, no, yung scepter na yan, hindi mawawala yan hanggang mapasakamay ng Panginoong Hesukristo. Kaya David's son will rule the nations with a scepter. Si Jesus Christ talaga yung maghahari sa lahat ng mga bansa. Kaya po kung hindi pa natin nakikita yung mga bansa ngayon, mga ethnic groups ngayon na nagpapasakop na kay Kristo, huwag kayong mag-alala. Si Kristo ang magwawagi. Lahat ng mga ethnic groups sa buong mundo, luluhod sa Panginoong Hesukristo. That is the future of the world. David's son will rule the nations with a scepter. Nakaprophesy na yan sa Biblia. At yan ay siguradong magkakaroon ng kaganapan. Now, pangatlo po, David's son will rule as the eternal king. Kasi nga, sabi dun sa covenant ng Diyos, he is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Kaya ang expectation ng mga tao sa New Testament, pag dumating yung Messiah, hindi mamamatay yung Messiah. Mabubuhay siya na magpakailanman. Kaya sabi po rito sa John chapter 12 verse 34, the crowd spoke up, we have heard from the law that the Messiah will remain forever. Sa Tagalog po, sinagot siya ng mga tao, aming narinig mula sa kautusan na ang Kristo ay nananatili magpakailanman. Paano mong nasabi na ang anak ng tao ay kailangang itaas? Sino itong anak ng tao? So, expectation talaga nila na yung Messiah mananatili magpakailanman. Sabi rito sa Luke chapter 1 verse 32 to 33, ito yung kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David. So si Jesus Christ, yung trono ni David, ibibigay kay Jesus Christ, and he will reign over Jacob's descendants forever. Pangwalang hanggan. His kingdom will never end. At sino po yung hari na may kahariang walang katapusan? Yun po ay ang ating Panginoong Hesukristo.
David's son will rule as the eternal king. Isipin niyo po, lahat ng mga bansa sa mundo, papalit-palit ang mga hari at mga presidente. Pero merong isang hari na hindi napapalitan. Siya ang ating Panginoong Jesucristo at lagi siyang mag-ahari forever and ever. Nakaupo siya sa kanyang trono. Ang kanyang kaharian ay pangwalang hanggan. Ang kanyang trono ay pangwalang hanggan. Kaya sigurado tayo na yung mundo natin maisasaayos kasi yung leader, yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, hindi napapalitan. Ang masama niyan, pag napalitan ng masama or napalitan ng iba, pero si Jesus hindi kayang palitan at walang makakapalit kay Jesus. Si Jesus Christ yung nagahari at lahat ng kanyang pinaghaharian magkakaroon ng kaayusan. Kaya meron tayong kasiguraduhan na yung mundo natin maayos. Yung bansa natin maayos. Why? Because Jesus is reigning and He will reign as our eternal King. I hope this hope will give us encouragement na magpatuloy sa laban ng buhay. Magpatuloy tayo sa pakikibaka upang yung paghahari ng Panginoon Jesucristo ay sumaatin at magkaroon ng kaayusan sa ating mga sarili, ating pamilya, komunidad at maging sa ating bansa. Application number 1. Shine by living out the life of Christ in us. Tayo po yung templo na itinayo ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. At ang buhay ng Panginoong Jesucristo, ang Espiritu ng Panginoong Jesucristo ay nasa sa atin. The Spirit of Christ lives in us. That's why we are meant to shine, magningning, magsilbing ilaw sa mundong ito by living out the life of Christ in us. Sa pamamagitan ng pagpapamuhay ng buhay ni Kristo na nasa sa atin. Number 2, seek Christ's approval in all our decisions. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo, siya na ang hari. Ibig sabihin, sa lahat ng ating mga desisyon, sinisigurado natin na may approval ng ating Panginoong Jesucristo. Gusto mo bang maayos ang iyong buhay? Lahat ng desisyon mo, ialay mo, ilatag mo sa harapan ng Diyos at halaan mo ang ating Panginoong Jesucristo ang magbigay ng approval or disapproval. Pag sinabi ng Panginoong Jesucristo, that's not a good plan, then that's not a good plan. Huwag mo nang ituloy, huwag mo nang ipilit, magugulo lang buhay mo. Tandaan mo, ang pinaghaharian ng Panginoong Jesucristo na ayos ang buhay. Kasi hanggat nasusunod ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay, everything will fall into place. Maayos talaga yung ating buhay. Magkakaroon ng tamang direksyon at tamang kahinatnan yung ating mga desisyon sa buhay. Pangatlo po, share Christ's reign with those around us. Ipamahagi natin yung pag-ibig at paghahari ng Panginoong Jesucristo sa mga tao sa paligid natin. Tayo yung gagamitin ng ating Panginoong Jesucristo para lumaganap ang kanyang paghahari. Wag tayong pumayag na lumipas ang mga panahon, yung mga mahal natin sa buhay, anak, kapatid, magulang, hindi nakakilala sa Panginoon at hindi nagpapasakop sa ating Panginoon. Ang pinakakaligayahan talaga natin, mga kapatid, ay makita natin yung mga mahal natin sa buhay sumasamba at naglilingkod sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Huwag nating ipagkait sa mga tao, sa mga mahal natin sa buhay, yung pinaka-importanteng na dapat nilang malaman. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo at yung mensahe ng Ebanghelyo na ginawa ng Panginoong Jesucristo 2,000 years ago. Ang mensahe ng pagliligtas sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. So, wag nating ipagkait yung nagkaisa-isang solusyon sa problema ng mundo, ang ating Panginoong Jesucristo. Now, para po sa ating discussion, how can we seek Christ's approval in our daily decisions? Practically speaking, paano natin gagawin ito na, every day, nagpipray ka sa Panginoon, Lord, this is my decision. Ito yung gusto kong gawin. Gusto niyo bang bigyan ng approval yan? Oo, hindi. Kayo pong bahala. Yun ang lifestyle natin, mga Kristiyano. So, practically, paano po natin gagawin yan? Now, samahan niyo po ako sa panalangin. Lord God, I humble myself before you, knowing that I need your wisdom and guidance every day. Teach me to seek Jesus' approval in all my decisions, rather than relying on my own understanding. Help me surrender my plans to you, trusting that your way is always good and perfect. Shape my heart to be humble, obedient, and always desiring to follow your will. Lead me into the beautiful plan you have prepared for me. May the people around me
come to know Jesus, my King. May my whole family serve Him and worship Him. I ask this in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Sister Maylen. Maraming salamat sa iyo, kapatid. At gusto kong batiin sila Rosemary, Zenaida, Nelia, Julie, Mila, Lilia, Louie, Elma, Rhoda, Diana, Mispa, Evelyn, Marivic, Alfredo, and Kuya Wax na araw-araw natin kasama dito sa ating daily devotions. Ang Lord ang magpala sa inyo. At syempre po, hindi natin makakalimutan, happy anniversary kay Brother Joel and Sister Bebs de Ocampo. So nakikiselebrate po kami sa inyong anniversary. Na kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.